as well as the properties of the petitioners. Oh. The PNP 11 is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers. Oh, i-remove daw lahat. Barricades, all forms, pati ikaw yung mukha mo, Tore, i-remove. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. We are live ngayon sa ating YouTube channel. At panoorin ito natin yung mga videos patungkol po dito. Itong balita na itong si Bato de la Rosa. Uminit itong si Bato de la Rosa dito sa mga kapulisan natin dahil ayaw nilang sumunod sa court order. Meron na ngang court order, hindi pa rin ito sinusunod. Oh, Tore, magsalita ka dito. Bakit mo hindi sinusunod itong court order na paalisin na kayo dyan? Oh, pero still, meron pa rin mga pumasok dyan sa KOJC. Okay, yan ang una nating pag-uusapan. Pangalawa na ating pag-uusapan ay ito ngang si DOJ Rimulya. Ang Interpol hindi maaaring basta mag-aresto ng isang akusado sa krimen dito sa Pilipinas. So at least itong si Rimulya, binigyan niya ng linaw ang patungkol po dito sa Interpol na hindi po sila pwedeng makapag-aresto. Okay, so much with that. Pakinggan natin ang sasabihin po ni Rimulya patungkol dyan. Okay? Pangatlo ng ating pag-uusapan ay itong si Senator De La Rosa. Sinagot na nga itong si Espinido. Ang mga sabi dito sa balita, Senator De La Rosa itinanggi na may quota reward system noong drug war. O yan. Di ba sabi ko kagabi sa ating vlog na napapansin natin yun, di ba? Yung may reward. Pero, i-explain yan ni Bato kung anong ibig sabihin. Walang direct na sinabi si Bato na, kung masusutay nyo yung kriminal na yan, may reward kayo. Walang direktang ganun, ha? Lilinawin natin yan kung anong ibig sabihin sa reward na sinasabi ni Espinido, okay? So, mamaya, ito yung ating mga pag-uusapan. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at saka i-share itong ating video sa Facebook at sa YouTube para guys, kakalat ito sa taong bayan, okay? So, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Doc at YouTube. Like and share, 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga hindi pa naka-follow at saka naka-subscribe, mag-follow, subscribe na sa Donmar TV para lagi kayong updated at ma-notify kayo sa inyong cellphones kung meron tayong breaking news, okay? Sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, i-Facebook at YouTube. Follow, subscribe, 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow, subscribe na ba lahat? Okay, so simulan na natin siguro, ha? Kasi marami ng mga nanonood. I-check muna natin kung how many viewers are watching. 479. Okay, let's start. Para banata na kaagad, okay? Magko-comment po tayo dito sa itong statement ni Senator Bato de la Rosa. Patungkol po dito sa PNP. Ito yung tanong natin ngayon. Bakit ang tigas-tigas ng mga ulo nitong mga PNP natin ngayon? I know, itong mga kapulisan natin, they are just following orders. Pero sino man ang nag-o-order sa kanila? Tore, bakit hindi mo kinikilala ang instruction po na meron na pong utos ang korte? Ha? Oh, eto, ang sabi ni Senator Bato, ipapakita natin. Okay, pasok. Per KOJC, people, PNP officials won't recognize the temporary protection order issued today. Oh. Won't recognize raw itong PNP. Bakit? Sino ba ang bakit confident kayong ayaw sumunod sa utos ng korte? Kaya nga si Senator Bato de la Rosa galit na galit. Ganito na pala ang pag-iisip ng ating kapulisan. Ayaw sumunod sa korte. Yan ang sabi ni Senator Bato. Bakit, Tore? Sino ang may utos sa inyo? Bakit ka confident na hindi ka susunod sa korte? Di ba? Kasi kung sabi ng korte, i-serve mo na itong warrant na ito. O kaya nag-serve kayo. Ngayon, itong protection order ng korte na sinabi ni Bato, bakit kayo hindi sumunod? Ganyan na ba kalaki ang ulo mo, Tore? Bakit hindi ka natatakot na hindi ka sumunod sa korte? Sinong may utos sa inyo? Ang presidente ba natin sa Pilipinas? Dati ko lang sinabi yan sa iyo, Tore. Baka ikaw ay mabudol. Sobrang trust mo sa taong may utos sa inyo, baka mabudol ka dyan. Sino ba ang may utos sa inyo? Kasi, Tore, huwag tayong mamumulitika, Tore. Kung ano yung mandato nyo bilang pulis. Ano ba yung mandato mo? To protect the Filipino people. Ang tanong ko sa iyo, yung ginawa nyo sa KOJC, are you protecting the people? Yung mga sinaktan nyo dyan, are you protecting the people? Wala akong problema kung gusto nyong
dakpin si kung gusto nyong hulihin si pastor. Pero to the point na saktan nyo, ayaw pa rin ninyong umalis dyan, di ba? Is that protecting the Filipino people? Is that the mandate you are signing for? Di ba? Huwag naman kasing BO-BO, Tore. Kaya nga ang daming nagagalit sa inyo dahil ang tigas-tigas ng ulo mo. Pati nga si Abalos, nilaglag ka na. Now, that's why sa mga previous post ko, sabi ko, mag-ingat ka, Tore. Baka ilaglag ka rin ng mga may utos sa inyo sa itaas. Alam mong mali, bakit mo pinayagan? Di ba? Meron yan, nakasaad yan sa batas natin. Ha? You will not follow orders itong mga politicians na ito kung alam mong mali. But still, anong ginagawa ninyo? Manang-mana ka sa presidente natin. Anong sabi ng presidente natin? Hindi kami gumamit ng tear gas, pero very clear. Klarong-klaro sa video na nagtitir gas. Ni isang jaril raw, walang dinala ang mga kapulisan. Anong wala? Na very obvious. Lumusob doon sa KOGC na may daladalang jaril. Ngayon, kung ang sabi ng korte, Tore, na tama na yan, susunod ka. Kasi hindi maganda tingnan na ikaw hindi sumusunod sa utos ng korte. Sino bang susundan mo? Yung korte or yung ating presidente? Equal yan, ha? There are 3 branches of government. Ang Malacanang, which is the executive branch. Legislative, yan ang Kongreso at ang ating Senado. At itong judiciary natin, which is ang ating mga Department of Justice. Ang korte. So dito tayo maniniwala sa korte. Sino bang pinapaniwalaan mo, Tore? Bakit nandyan pa rin kayo? Kasi kung hindi na yan, kung labag na yan sa batas, Tore, ikaw na ang may kasalanan dyan. Ha? Baka sa huli ang pagsisisi mo. Yan ang masasabi ko lang dito. By RTC Branch 15 of Davao City. So ganito na palang utak ng ating kapulisan ngayon. May order na ang korte na ibakit nila yung lugar. Ayaw sumunod. Ayaw sumunod. So, ano na nangyari sa bansa natin, Mr. President? Ano nang nangyari ba to? Ako nang sasagot, ha? Baka martialo na. Baka itong si Tore, ang kanyang pinaniwalaan ay ang ating presidente. O baka yung asawa ng presidente. Nagtatanong lang po kami. Sino ba talaga ang presidente natin ngayon? Kasi si Bato de la Rosa is part of the legislative branch. Di ba? Sabi ni Senator Bato, we must follow kung ano yung dapat. Ano ba yung dapat? Sumunod tayo dito sa korte. There is a court order na you have to vacate that place. And why? You are still there, Tore, ang inyong mga kapulisan. Di ba? Ganyan na ba ang ating gobyerno ngayon? Kasi if itong mga ginagawa ngayon ni Tore, if lagi natin itong iiral, if we will ignore this, itong ginagawa ni Tore, mas lalong magkagulo ang Pilipinas. Hindi na tayo nag-follow sa batas natin. Di ba? So, what's the point of making those batas natin? Ginawa yan para sundin natin. Sabi ng korte, vacate that place. Stop what you are doing now. Pero hindi nyo ni-recognize. So what's the use? Useless na yan pala. Itong si Tore talaga, ewan ko ba bakit ito ring ating kapulisan sinusunod pa rin sila ni Tore. Dapat meron nang mag-take over dyan eh. So siguro, Ganito na pala ang pag-iisip natin kapulisan. Ayaw sumunod ng korte. do we have a copy of the so-called TPO? Tama po ba? Yung warrant of arrest po. The court which issued the warrant of arrest is not a Davao court. It's a Metro Manila-based Yes, Mr. court. President. Oh. Correct, Mr. President. So yun, ino-honor na nga natin sa Davao. At ito na nga, nangyayari na to disruption of the life of the Davaoenos Correct. Disruption talaga. because it is taking too long to execute the arrest warrant. It's taking too long, Pimentel, because hindi makita-kita ni Tore. So if it's too long, meaning to say, meron dyan nakasaad sa warrant of arrest kung ilang days lang ang dapat, meaning to say, why do you have to insist on something na wala dyan? Dahil ba, ikaw, Tore, napahiya ka na? Napahiya ka na sa ginagawa mo eh. Sabi mo, nandyan si Kibuloy, pero hindi mo mahanap-hanap. Napahiya ka na. Kaya nga sabi ko sa inyo, ina-advisean ka namin, lakasan mo ang inyong intelligence. Kasi sobrang mga hina eh. Wala na dyan si Kibuloy.
So if wala na dyan si Kibuloy, get out from those area kasi nasasaktan na yung mga tao dyan. Natutroma na. Meron na ngang nasusyutay eh. Di ba? Hindi mo ba naiintindihan yan, Tore? O palagi na lang tayong BO-BO dito? Grabe ka naman. And then meron naman tayong court order, an order from a local court who is now more familiar with the situation on the ground. And the speaker is telling us that per his information, hindi sinusunod. Diretso. Local order yan ha. Local court, meaning sa Davao. Sila ang may authority dyan. Kasi taga Davao. Sabi ng korte dyan sa Davao, stop na. Pero hindi pa rin sinusunod. Marami nang nagsasabi ha, sa Manila at sa Davao. Pati mga senador, sabi na, enough na. Pero ano bang nakain itong si Tore? Ha? Sino ba ang Sino ba ang dapat papaniwalaan mo, Tore? Baka sino bang lord mo dyan? Ha? Nagtatanong kami, Tore. Sino ang may utos sa inyo? Bakit ang lakas-lakas bakit ang kapal ng mukha mo? Bakit parang hindi ka takot ha? Meron talagang may utos sa kanya. Bakit hindi siya di ba? Kung matatandaan natin, the other day, the KOJC members are celebrating because the court says, alis na kayo dyan. Di ba? Pero itong hard-headed Tore is still commanding the PNP na nandyan pa rin sila. Ako sa decision ng Korte, Mr. President. Sige po. Hence, this court, under the current situation, sees the urgency to direct the PNP 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, and security as well as the properties of the petitioners. The PNP 11 is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers. I-remove daw lahat. Barricades, all forms, pati ikaw yung mukha mo, Tore, i-remove. Or blockades that bar the access to and from the subject compound. Hindi mo ba yan maintindihan, Tore? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman